Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal nating subscribers. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery, at sa video na ito ay atin naman pong pag-uusapan at ibabahagi sa inyo ang orasyon, proteksyon sa inyong pasyente bago po ninyo tawagin yung mga namiminsala. At isasabay na rin po natin dito yung panawag sa mga namiminsala. Okay, ngayon dito pag nagbanggit po kayo ng orasyon, optional lamang po ito, no? Bago po kayo manggamot, mas mainam na meron po tayong nakasinding kandila. Okay, nakasinding kandila. Pwede rin pong wala, pero mas maganda kasi mas ramdam nyo po yung presensya ng Diyos kapag po kayo ay nanggagamot. So kapag meron pong kandila na nakasindi, parang ramdam ninyo na naandyan siya. Okay, tandaan nyo po, ang Diyos ay espiritu. Okay, kaya mas mainam. Pwede naman pong wala, pero mas maganda talaga na meron kayo nito. Okay, ngayon kapag bago po kayo tumawag, magkaiba po yung panawag at yung pagpapasapi. Okay, panawag muna, kailangan nyo po munang tawagin para hindi sila makapagtago. Magkaiba po yun, ha? Pagkatapos bago nyo po papasampahin o yung pasasapiin na sa inyong pasyente, bago nyo po gampanan yun, dapat po poprotektahan nyo po muna yung katawan ng inyong pasyente. Sinabi ko na po yan nung nakaraang video pa. Importante na protektahan muna natin yung ating pasyente, kasi masasaktan, nagsasuffer po yan, yung mga pangtarak ninyo, yung mga pang-opensan ninyo, nagsasuffer po yung katawan ng pasyente. Kaya ingat po tayo doon. Importante po na may proteksyon yung katawan ng ating pasyente. Sa pagbanggit po nito, gagawin lamang po ito ay iihip lamang po ninyo sa tuktok ng pasyente, sa bunbunan o sa ulo. Kahit sa ulo lang, iihip nyo po ito ng 3 beses o di kaya pakrus na 3 beses. Ito po ay nagbibigay proteksyon sa katawan ng pasyente. Okay, ito po ang orasyon. Rayum omnipotente Yahushua Christus Salvador conspectu Domini quoniam venit iudicare, terram iudicabit orbem, terrarum in iustitia et populos in aquitate, salvam fac plebem tuam et benedic hereditati tua et rege eius et extole eius usque in aeternum. Okay po, pagkatapos iihip na po ninyo sa tuktok o sa bunbunan ng inyong pasyente. Hindi pa po ninyo papipikipin hindi nyo po muna ipapapikit yung mata ng pasyente. Dapat po nakadilat yung inyong pasyente bago nyo po habang binabanggit nyo po ang orasyon na ito. Pagkatapos ihip nyo po sa kanyang tuktok. Okay, pagkatapos po ninyo, susunod na po ninyo pipikipin o pikit o yung ipapikit nyo yung mata ng inyong pasyente, kasi tatawagin nyo na sila. Okay, lagi kong sinasabi sa mga nakaraang video pa, bago ka po tumahak sa ganito, siguraduhin nyo po muna na mataas yung antas ng inyong bakod balabal. Okay, mas mainam na naka-5 antas ka. Pangalawa, dapat po nakagawa na kayo ng inyong mga pangtarak at ang inyong mga pamatay. Pangatlo, dapat po nakonsagrahan yung inyong mga kagamitang pang-opensa. Importante po yan, kasi dyan po nasusubukan. Okay, pang-apat,
yung susubukan mo muna, titingnan mo muna kung yung sakit ng inyong pasyente ay physical man o spiritual. So tinuro ko na rin po yan, alamin nyo rin po, ganun din po sa mga sinasaniban, okay, kung tunay ba o nagsasanib-sanib lang. Panoorin nyo po yung mga previous video para meron po kayong idea, part by part naman po ito, okay. Ngayon, nakapikit na yung iyong pasyente, nakapikit na siya, gagawin ninyo yung pangtarak po ninyo, okay. Tatawagin na po natin sila, ha. Yung pangtarak po ninyo, halimbawa ito, nakonsagrahan na ninyo, ha. Gagawin nyo po, ipapatong nyo po ito doon sa ulo ng inyong pasyente. Kunwari ito yung ulo ng inyong pasyente, papatong nyo yan ng ganyan. Pagkatapos babanggitin nyo po ito at iihip nyo rin po doon sa tawag nito, sa inyong pangtarak o dun sa mga kagamitan ninyong pang-opensa habang nakadikit doon sa ulunan ng inyong pasyente. Parang ganito, babanggit ka muna, bla bla bla, and then po, okay, babanggitin nyo po yan. Ang tips ko lamang po, kasi para talagang mataas po kasing antas na pangnawag ito, para talagang bumisa siya, talagang malakas, dapat po kayo lamang po ang nakakarinig at nakakaalam na kayo na po ay nag-oorasyon na ng panawag. Dapat hindi po maririnig ng inyong pasyente, parang ibubulong nyo lang sa sarili ninyo, parang ganun lang, ibubulong. Dapat ang maririnig lamang po ng inyong pasyente ay yung po, okay, yung po lamang po ang maririnig. Ngayon, kaya mapapansin nyo po, naka green box yan, dapat yun lamang po ang maririnig ng inyong pasyente, yung po. Ngayon, doon sa may red box, nakikita nyo dyan sa screen naman, sa may red box po, dyan po ninyo ipapasok, halimbawa lamang po yan, ha, dyan po ninyo ipapasok yung mga poder bala ninyo na ikinonvert ninyo into general devotion. Kaya sabi ko, sa simula't simula pa, alamin, kilalanin ninyo ang inyong testamento. Okay po? Kasi yan po ang gagamitin natin. Kaya yung naka-red dyan, naka-box na red dyan, yan po ang poder bala. Ipapasok nyo po yung inyong poder bala. Halimbawa lamang po iyan. Okay? Halimbawa lamang po iyan. Magpapasok kayo dyan kung anong nais nyo. Pwedeng aram akdam aksadam, pwedeng abiste, abite, abitem, o kung ano pa man yan na alam ninyong pangalan ng Diyos, okay, o pangalan ng mga espiritu ng Diyos. Ipapasok nyo po yan dahil yan po ang tinatawag na kambyo, okay, kumakambyo na po kayo. Kung nais mong itaas, pwede mong dagdagan, pwedeng aramak damak sadam, pwedeng abiste abite abitem, pwedeng aram aradam adradam, okay, pwedeng dagdagan mo na akdu akdum akdudum kung talagang gusto mo silang tawagin lahat, kasi mas maganda yung ganun, yung tawag ka na lahat para wala ka ng pag pinasapi mo, sapi na sila sa lahat. Pero sa mga beginner, mas mainam na isa o dalawa muna. Halimbawa, abisti abitem, o di kaya aramak damak sadam, dalawa muna, kasi beginner ka pa naman, nagsisimula ka pa namang manggamot. Kumbaga, yung experience ninyo ang magtuturo sa inyo, okay. The best teacher po ay ang experience. Okay? Kapag sabihin na natin, nakagamot ka na, nakasampung pasyente ka na na nagamot mo, at talagang bihasa ka na, sanay ka na, o pwede mo na kung kahit ano mang gawin mo dyan, pwede nyo na pong laruin yung pwede nyong ilalagay dyan sa inyong red box dyan na nakikita ninyo. Nasa inyo na po yan. Okay? Kung anong klase ng poder bala ang pwede nyong ilagay dyan, nasa inyo na po yan. Pero ang ilalagay nyo po, syempre yung inyong dinibusyonan na poder bala, ha. Okay, halimbawa ko lamang po iyan, maglalagay kayo syempre yung inyong nadibusyonan, yung talagang sinuyo ninyo. Okay, kaya sabi ko kilalanin ang testamento. Okay, ito po ang orasyon na
babanggitin nyo habang nakapatong ito doon sa ulo ng inyong pasyente. Dapat po kayo lang ang nakakarinig. Okay? Ito po ang orasyon. Mautimtim Palacio Pereira Maresti Domini Ampo. Sadak sidak sudem unum pasim Yahushua Christus. Abisti abite abitem ampilam guam eximinarau ampik mibel gayim. Non nobis domine non nobis sed domine. Tuo da gloriam. Okay? Yun po ang inyong babanggitin. Pagkatapos nyo po yan mabanggit na nakapikit yung inyong pasyente, and then saka na po natin papasakayin yung ating namiminsalang espiritu doon sa katawan ng pasyente. Automatic po yan, yung pasyente ninyo yan, parang dahan-dahan po yan mawawalan ng diwa. Okay po, papasakayin na po natin at doon na po natin ipapako, kakadenahan para hindi magwala. Okay, kung ano yung upo ng pasyente, yun na yun din po yun hanggang matapos ang gamutan. Okay po, ituturo po natin yan sa susunod na mga videos. So hanggang sa muli, ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery. Kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.